Tayo po mga Pinoy ay mahilig sa palaro o mga pampaligsahan. Kahit sa mga kanto-kanto lang ay nairaraos at minsan nakakapag-uwi pa nga po ng ginto sa mga pambansang kampyonato. Pero dapat alam natin ang mga gagawing pag-iingat upang tayo ay huwag ma-injury kahit tayo ay isang profesional. Noong July 17, 2024 ay may humingi ng tulong sa News and Rescue Team para malapatan ng pangunang lunas ang isang estudyante na nagtamo ng injury habang naglalaro ng volleyball. Nung araw po na yon, nandun po kami sa area talaga para po magturo ng basic life support sa mga grupo po ng kababaihan doon sa Manggahan. Ngayon po habang nagtuturo po tayo, may dumating pong isang barangay official na humihingi nga po ng tulong na merong estudyante nga po na malapit po doon sa lugar na nagtamo po ng injury. Ang sabi lang po, nabalian. Sabi po nila, bagamat na itawag na po nila sa kanilang barangay para mapuntahan po ng ambulansya, gusto pa rin po nila na mapuntahan namin para matignan po yung kalagayan ng kanilang pasyente or ng estudyante. Ginawa po nila, mula po dun sa venue, hinatid po nila kami doon sa kinalalagyan po ng pasyente na ilang minutes lang naman po ang layo mula po dun sa venue. So pagdating po namin doon, dinala po kami sa clinic. Napag-alaman po namin na yung bata, hindi po siya estudyante ng school, taga Manggahan Elementary School po siya. Pero nandoon po sila ng grupo nila ng mga nagba-volleyball, mga athlete po ito na nagpa-practice doon po sa eskwelahan. So habang po nagpa-practice sila, hinahabol po ng bata yung bola, as per po doon sa naka-witness, napadulas po ang bata at yun nga po, mali po yung pagkakasemplang, naidagan po niya yung kanyang kamay or braso na nagresulta po dun sa pagkakaroon po ng deformity at pamamaga po dun sa kanyang kamay. So pagkita po namin sa kanya, nakaupo po siya, umiiyak at iniinda nga po yung sakit, at nung makita po namin, meron naman na po siyang sling. Gayon pa man po, umaaray pa rin po yung ating pasyente. So tinignan po namin, inassess po muna, tinignan po muna yung vital signs. Tapos tinanong nga po siya kung ano pa po yung kanyang nararamdaman. Yun nga po, nakita namin na medyo maluwag po, tas walang splint. Kaya po minarapat po namin na mag-improvise, naghanap po kami ng magagamit na splint para hindi po gumagalaw. Nilagyan po siya ng swate para mas maging stable. At inantay po namin na dumating yung ambulansya na kumbaga magdadala sa kanya sa ospital. At yun nga po yung paghanap po ng sling. Hindi naman po kailangang commercialize ang gamit. Pag resourceful po tayo, yung simpleng kahoy or maaring kahit karton na matigas na maaaring magamit po para ma-stabilize or hindi maigalaw ng pasyente. Malaking tulong na po iyon. So yung pagiging resourceful po ng ating mga bystander, malaking tulong po yun para sa isang pasyente. Nagpapasalamat kami dun sa kumbaga bystander na naglakas ng loob na kahit na maaring may ginagawa sila, humingi pa rin po ng tulong alang-alang po dun sa kanilang estudyante or sa kanilang pasyente. Ayon kay Dr. Emmanuel Nerit, malaki ang benepisyo ng sports sa ating mga kalusugan. Sports basically improves the overall well-being of an individual in general. Kasi it increases your metabolism, number one. It's for your physical health. But also, some would know, it's also good for your mental health. Some would even use sports to fight off depression, anxiety disorders. So, it's quite good also for your physical health. Physical and mental health. May dalawang klasifikasyon ng sports, ang tinatawag na contact at non-contact. Parehong maaaring magkaroon ng injury. First, we have to divide. We have to classify when you say sports, if it's contact versus non-contact sports. Contact meaning there's physical interaction between the players. Example of this, basketball, boxing, MMA, football, soccer. So there's contact among players. Non-contact sports are like chess, sprinting, running, tennis. So there's no physical interaction among the players. So sports-related injuries are more common, syempre, among those involving contact between players. So MMA, boxing, so doon pinaka-common ang mga injuries.
Pero it also happens in a non-contact activity, non-contact sports, such as sudden sprint, tennis, nangyayari siya. So it's quite common, especially here in our institution. Ayon kay Dr. Nerit, mahalaga na nasa kondisyon ang ating katawan bago maglaro. Sometimes you can only do so much. There are factors that you can control, like, for example, the condition of your body, warm up, syempre, pinaka-importante yun. Warming up your extremity, warming up your muscles. So, it loosens up the fascia, the muscles, the joints, para if there is some form of trauma or force applied to the body, mas mabilis maka-adapt or maka-compensate yung katawan mo. Unlike if, for example, you are just an unconditioned athlete, then bigla kang sumabak sa heavy activities, heavy lifting, heavy workouts na hindi enough yung preparation mo. And that's the most common risk factor, under condition. Sumunod is over-condition naman or overtraining. So yun yung dalawang most common factor. Under condition ka, hindi ka masyadong hapit, hindi ka masyadong nag-workout, tapos pipilitin mo. And yung overtrained ka naman, na nag-e-exhaust na, hindi nagkakaroon ng enough time yung katawan mo to recover from those types of injuries. Kapag malala na ang injury o pinsalang tinamo, mangangailangan na ito ng operasyon. There are some cases, nagkakaroon tayo ng fractures sa hita natin, sa mga malalaking buto na ginagamit natin sa paglalakad. That might be morbid in some cases, or that might require surgical interventions and might take a year for them to recover. Yun yung mga major injuries. But the most common pa rin are the minor ones. That includes your ankle sprains, yung natatapilok, knee sprains, wrist sprains. So, those are the most common type, mga sprains, minor injury. Pero pinakamalala is the one that would require you to undergo surgery, or the ones that would compromise you to continue your career. Mga career-threatening or career-ending injuries. Kung magkakaroon ng injury, ay mahalaga na matukoy agad ito. So, in the unfortunate event na magkaroon tayo ng tinatawag na injury, the first thing that we need to know and to determine is we have to know kung saang location ng body natin ito. Kung ang involved ba, ang na-injure ba ay ang ating buto, ang ating ligaments, ang ating joints, ang ating tendons. Sumunod is kailangan immediately i-reassess or i-immobilize natin yung sarili natin. Kasi there are some injuries na minor lang na you can walk it off, pero most often than not, yung mga serious injuries, it's quite obvious pag naramdaman mo yun. Most important factor is inability to continue or to resume play. Importante rin na iwasang igalaw ang parte ng katawan na nagtamo ng injury. So kung halimbawa, natapilok ka na habang naglalaro ng basketball, usually, pag inapak mo yan, magkakaroon ka na ng difficulty. Lagyan niya ng bigat kung may serious injuries, kung may napunit or may nabaling tendons or ligaments. But the first and most important rule is you need to immobilize it. Immobilize it, pwedeng lagyan mo ng splint, pwedeng lagyan mo ng bandage, and then you reassess yourself. Tignan mo kung ano yung nararamdaman mo, kung mabigat ba, kung kaya mo ba siyang ituloy. Then sumunod, ice. Lagyan mo ng yelo para yung swelling that happens immediately after the injury, ma-minimize. I-compress mo, lagyan mo ng benda, then you elevate it. So in short, you have the RICE protocol, R-I-C-E. So rest, ice, then compress, then you elevate it. Ang tanong ay kung may tsansa pa bang makabalik kung ang isang manlalaro ay nagkaroon ng malalang injury. Mahirap sagutin, pero nowadays, given our technology, given the advancement in our materials, in our implants, in our treatment procedures, yes, malaki ang chance na makabalik pa. Huwag lang sanang matsempohan na meron talaga mga career-threatening injuries like spinal cord injuries. So, we encounter it once in a while, and we do our best to manage them. Pero yes, it can happen, pero very, very rare. Mahilig ang mga Pinoy sa larong basketball. Mahahalata ito sa mga court na kahit sa mga kalsada ay pinagtitiyagaan. Ayon sa Philippine Sports Commission o PSC, ang paghahanda na ginagawa ng mga profesional na manlalaro
ay dapat ding gawin kahit ng mga hindi profesional. Kung yung mga kanto-kanto, medyo magsuot ng magandang footwear, no? Kahit mga kanto-kanto, mahirap yung nakatsinelas lang, no? Kasi ang mga sport itself is, ang problema dun sa sport itself nga is yung sudden stop, sudden changes in direction, no? Sudden jumping, sudden ano. So, unang-una, kailangan maganda yung contact mo dun sa surface na pinaglalaruan, no? So, let's say mga kanto-kanto lang, una, hindi pwede yung mga tsinelas lang, magsuot muna kayo ng magandang sapatos muna, no? And then second, tulad ng mga sinasabi naman sa lahat ng mga athletes, dapat nagwa-warm up na maganda, hindi yung bastang babanat na lang ng paglaro, no? Warm up well, be well hydrated, lalo na kung naglalaro kayo sa mainit, no? So those are the things that you want to correct. Ayon pa sa PSC, naiiwasan ngayon ang pagdami ng mga injury sa mga manlalaro dahil sa kaukulang paghahanda na kanilang ipinatutupad. In terms of the numbers, I think they've remained more or less hindi naman nag-i-increase or hindi lang namin nabibilang talaga ng husto. But otherwise, I think dahil naman gumagana yung mga ginagawa namin sa MSAS at sa in terms of conditioning, in terms of strength training, in terms of prevention of injuries, I think more or less yung numbers namin have stayed more or less the same or have even decreased to some point kasi natututukan naman, and usually ang importante kasi dyan is yung athlete awareness, no? Kailangan natuturuan sila on how to be able to prevent injuries and how to also be able to work at decreasing injuries.